Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon. So meron tayong pag-uusapan yung regarding sa East Avenue Medical Center, no? Hindi ako naka-duty dito. Mga kaklase ko lang. Ito yung nadadaanan bago mag-heart center, di ba? East Avenue, di ba? Basahin natin, no? Long post ahead. My father died here last July 25, 2025. Ayoko na sana mag-post about this kasi masakit. Balikan lahat pero hindi ko talaga matanggap. This is to share our experience sa hospital na to and also to warn everyone to be careful on choosing hospital where to bring your loved ones in case of emergency situation. Please kung ayaw nyong matulad sa amin. Disclaimer, this post is for people like us na hindi afford ang private hospitals. Ang babata na mga doctors at hirap hagilapin. Parang ano eh. Sabagay, no, napapansin ko talaga, iba, in general naman to, no, napapansin ko iba talaga ang attitude ng mga batang doktor. Lalo yung mga millennial. Tapos, ano, hindi naman lahat. May mga okay din naman. Pero yung bakas ng pagiging millennial at Gen Z nila, nandun eh. Di ba? Wala namang, wala namang ah, perfectong doktor, no? Pero, pagbata talaga, di ba? Kasi, alam niyo mga kababayan ko, nung araw, no, yung mga matatandang doktor, kung nung bata yan, pag tinatanong, bakit gusto mo magdoktor? Kasi gusto ko pong makatulong sa kapwa. Gusto ko pong makapagpagaling ng mga may sakit. Yun ang dahilan eh. Tila yata ngayon ang dahilan ng pagiging doktor. Alam mo yung para maging titulado ka lang, para may iyayabang ka lang na ano ka. Kasi astig nga naman, no? Ano ka? I'm a doctor, di ba? Kadalasan, hindi lahat ha, kadalasan, yan na lang ang nagiging reason kung bakit nagdodoktor eh. Pampaangat ng social status. Anyway, ipagpatuloy natin ano. Month of April, una pa lang malaman namin na may bleeding ang brain tumor si Papa from one of the hospital in Caloocan. Tinapat na kami and sinabihan lumipat sa mas malaking hospital, either PGH or East Avenue na kayang mag-surgery ASAP. Since from Caloocan kami, mas pinili namin itong Quezon City para mas malapit. Most regretful decision I've made. I have no problem at iba ang doctors. I'm talking about their lack of skills and knowledge since mga bata pa nga. Kita mo umiirap-irap. Umiirap-irap pa sila when you're asking. Especially you, Doc V ng neurology. Na-admit si Papa na every 5 days ka lang ata mag-visit sa ward namin. And palagi kitang hinahanap pag may questions kami or need ka naming makausap. Mapa-OPD sa opisina mo, sa nurse station at sa ER. At lagi mong sagot, ma'am, pahintay na lang yung pag-rounds ko. Hindi, to be fair naman siguro, no, ang nakikita kong reason dyan, hindi niya kasi always hawak yung records niya eh. Kasi, you have to understand, ang unang, ang unang titingnan muna dyan, marami bang pasyenteng hinahandle yung doktor? Kasi sometimes, sobrang daming pasyente, hindi na maaalala ko ano yung record nun sa'yo. Pero, dapat, yung mga, kung may itatanong ko yung basic man lang, dapat alam, kahit pa paano, masasagot kayo ng doktor. Kahit basic man lang na, Dok, may nararanasan kasi kaming ganito sa papa ko. Di ba? Kahit pa paano, medyo, dapat, masasagot naman. Kasi parang kung ma'am, pahintay na lang yung pag-rounds ko. Parang, paano kung emergency na pala yung nangyayari? 'Di ba? Na kahit nurse, hindi naman masasagot to dahil nasa iyo yung decision eh. 'Di ba? Kaya po ako nagsasalita, nasa medical field po ako. Pagiging nurse po ang pinag-aralan ko.
Tsaka nagkaroon po ako ng pharmacy. Family business namin ay pharmacy. 3 kapatid ko po na babae ay pharmacist. Ang nanay ko po ay pharmacist. Ang tatay ko po ay medtech. Di ba? Ako lang yung pinaka-close sa hospital operations na nurse. Kahit pa paano, familiar po ako sa ganyan. Kahit konti, di ba? Although na hindi ko na ginawa yung trabaho na yan kasi hindi ko naman talaga love yung trabaho na yan eh. Pero kahit pa paano, may na-retain naman siguro sa utak ko na bagay tungkol dyan. Kaya kahit pa paano, medyo pwede rin akong magsalita tungkol dito. Di ba? Ang lakas ng papa ko nung dinala ko siya, ang symptoms niya lang ay continuous severe headache. But he can still stand and do everything. Hindi mo masasabing malala yung kahit pa sabihin mong coherent pa yung pasyente eh. Kasi sometimes, hindi naman lahat ng stroke madidetect mo eh. Sa di ba ang alam natin pag na-stroke yun, namamatay ang kalahati ng katawan. Sometimes nga hindi mo alam may stroke ka na pala eh. Di ba? Na pagka general check-up ka or malalaman na may stroke ka na pala. Hindi mo alam na na-stroke ka na. Di ba? Pag na MRI ka, ang dami mo na palang stroke ah. Di ba? Hindi Anyway, di ba? Pagpatuloy natin. 2 months have been wasted. We're always waiting for an update kung ano ba ang plano nyong mga doctors sa papa ko. Ang ending, June 22, discharge kami to do the MRS procedure sa ibang hospital. Na wala man lang referral para mapabilisan ang proseso namin. Oo, pag may mga ganitong procedure, dapat may referral ng doktor ito eh. Di ba? Hindi naman hindi naman parang di ba pag magpapa-MRI kayo, bago kayo MRI, dapat meron kayong referral galing kay doc na ipapasa nyo dun sa Meron dapat yan eh. Bakit nga naman wala? Kailangan pala yan. Di ba? Ba't wala nga naman? Kesyo need nyo tong procedure na to para makapag-perform ng surgery. Na bakit hindi pa nung una? Why do you have to wait for 2 months? Naka-acquire pa ang papa ko ng type 2 diabetes dahil sa dexamethasone. Oo, parang to eh. Glucocorticoid ba to? Ano bang Tingnan, i-search ko lang muna. Baka magkamali ako eh. Wait lang, dexamethasone. Ayan. Glucocorticoid yun. Glucocorticoid kasi yun. Ang side effect kasi ng dexamethasone ay mag-e-elevate yung yung sugar level mo. So sinabi niya dito, nagkaroon daw ng type 2 diabetes ang tatay niya dahil sa kaiinom ng dexamethasone. Alam ko dexamethasone pwede rin ito sa allergy eh. Siguro pwede ito sa may stroke kasi ang isa sa ginagamot nito cerebral edema eh. Kaya lang yun nga ang side effect niyan. Pati sa respiratory din pwede ito eh. Kasi 'di ba nung COVID na alala ko, nagbabala ang DOH regarding dito kasi maraming naniniwala na nakakagamot daw ito ng COVID dati. Dexamethasone. Anyway, nagkaroon ng diabetes yung dahil sa sa side effect ng dexamethasone. I'm not a doctor myself, so hindi ko sure kung tama ba yung pagpapainom sa kanya noon every 2 months. Over 2 months, 3 times a day. Number 2, puno na daw at pagpapasapasahan ka. Palagi nila itong linya, lalo pag hindi nila kaya ang case ng patient. Kesyo marami ng patients and need lumipat sa iba. Na sana nung sinabi nyo sa amin to, nag-back out na talaga kami.
Dito ka lang nakakita ng pagdating mo with the ER patient, ikaw pa ang maghahanap ng wheelchair para i-accommodate kanila. Tapos, isa lang pwedeng bantay. Nakakagigil kayo sa totoo lang. Yung info sheet na pinagpapasapasahan nyo dahil hindi dapat sa inyo, wala akong pakialam sa in-house war nyo. Parang may away-away dun ano. Yung info sheet pinagpapasapasahan nyo dahil hindi dapat sa inyo. Kasi may ganyan eh. May ipapasa dito. Ay, hindi dapat dito yan. Dun yan dapat. Nakakabuisit talaga yon. Wala akong pakialam sa in-house war nyo per departments. You should be professional enough para hindi man lang maramdaman ng patients nyo na ayaw nyo silang gamutin. Parang mga batang nagtatantrums kung bakit sa kanila pinapasa yung patient na di daw dapat sa kanila. Nakakahiya naman yon. Hindi nakasalanan ng pasyente yon. Paano kung sa inyo tinuro yan ng kapwa nyo empleyado dyan sa ospital? Diba? Number 3, unsystematic. From the day na na-discharge kami, last June 22, habang nag-iipon kami ng pang-MRS procedure na wala kanyo sa hospital nyo, backup plan namin yung magpa-consult sa PGH and 23 ang schedule namin. Kaso, July 20, 2025, napansin kong hinihingal si Papa, may fever and masakit tiyan. Ako, ano na to, pag masakit tiyan, isa sa symptoms yan eh. Sabi ko, ER ko na siya. Ayaw niya sana. Gusto niya, hintayin niya na lang yung schedule namin sa PGH. Ganon siya kadesperadong maoperahan at makasurvive sa brain tumor niya. Sa sobrang taranta ko, I listened na sa East Avenue siya dalhin ulit since andon ang doctors niya from oncology. Cancer to siguro, no? Brain tumor. Oncology na eh. Neurosurgery and endocrinology. Since 22, may pang-MRS na kami, pero may pang-MRS na kami, naisip namin na para diretso surgery na. Ang ending, anong IM kami nalagay and sa ICU pa? Intensive care unit to eh. Ano nga yung IM? Nakalimutan ko na to. Itong IM eh. Second night, nirecommend na ini-intubate na si Papa since hirap na siyang huminga sa high flow oxygen. Sabi nyo to buy time lang while nagte-take siya ng antibiotics for hospital-acquired pneumonia. Kasi sabi nyo, mapapagod ang heart niya at possible mag-collapse and mag-stop ito ng beating. Imagine, for 2 months stay na hindi na nga siya naoperahan, nagka-type 2 diabetes at pneumonia pa siya, under your care, tapos cause of death sa death certificate, severe sepsis. Ang layo naman nung ano. Sobrang sakit panoorin na hirap yung papa ko sa paglagay nyo sa kanya ng tubo. I remember everything. Yung ungol, yung padjak niya, yung bleeding sa mouth niya, ang barubal nyo. Hindi, mahirap po talaga na ano. May ano yan eh. Yung pagtutubuhan ka, may instrument yan na gagamitin eh. Mahirap talaga yan. Yang pagtutubo na yan. Kahit ako, ayaw kong panoorin yan eh pag may nagtutubo. Third day, July 23, nag-poop siya ng blood around 1 or 2 p.m. Na-inform kayo around 5 or 6 p.m. Since nag-poop ng blood, tumaas ang heart rate niya around 10 p.m. Sinisi nyo pa sa amin na hindi kayo agad na-inform, palagi kayong unattended. Pero ICU ito, di ba? Kaya nga nasa ICU eh. Dapat pag ICU kasi ang pasyente doon 1:1 eh, alam ko eh. Or talagang binabantayan talaga na nurse yan. Paano kailangan mag-inform pa? Ano ba? Palagi kayong unattended. FYI, pag pumunta ka sa nurse station, sasabihin na hintayin ang doktor. Pag pumunta ka sa table na kumpol ng doctors na puro chismisan, tawanan at food trip ang ginagawa, sasabihin hindi sila ang doktor ng patient. Hindi naman alam sino ang doktor ang nag-handle sa kanya. Literal na maghihintay ka. Hindi ba ano yan? Hindi ba pwedeng attendan ng doktor yan? Ng kahit sino doon?
Alam ko pwede eh. Parang isusupervise lang. Siyempre, wag mo naman pakikialaman yung buong procedure dahil may nakahandle talagang doktor dyan. Pero kung emergency at ikaw yung available, di ba? Kung ikaw yung available na doktor doon, ang lakas ng papa ko, gising na gising, lumalaban. In-electric shock nyo siya twice. Nagre-respond sa inyo after noon without any changes. Sabi nyo, nabigay nyo na ang lahat, maximum support na ang intubation to support his breathing. Kaya, i-check ang hemoglobin para masalina ng dugo. Dahil baka sa pag-poop niya ng blood, kaya tumaas ang heart rate. Low hemoglobin, low BP, sugar, and high heart rate. Nagko-compensate kasi yung puso eh. Pag low ito lahat. So, blood extraction, cross-matching, and blood transfusion, 12 a.m., 3 a.m., 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Walang sawa akong nagpa-follow up sa inyo dahil hirap na siya sa paghinga. Mapa-nurse station, blood bank, pinalo upan ko na. We're so desperate, nagalit kayo sa akin. Nasabi nyo ang kulit-kulit ko na kesyo di kayo nagmamagic na instant magkakaroon ng blood na match. Totoo naman ito. Dahil sabi nyo madaming patients kaya pakihintay na lang. Totoo naman yun. Hindi kasi biro yung ano eh. Sometimes hindi pa available yung ano yung dugo na gagamitin. 'Di ba? Yung pag magdadala kayo kasi ng ng dugo diyan. Hindi naman yun yung dugong yun na ita-transfer eh. Ang ibibigay sa inyong dugo, yung dugong naka-store na sa kanila. Papalitan nyo lang ng bago. Totoo ito, hindi naman mahirap talaga yan, yung mag-abang ng dugo. Kaya lang sana, may mas magandang pamamaraan para sabihin sa inyo. Pero malinaw din kasi na medyo may katamaran din talaga. Pero magiging fair naman ako regarding sa dugo, hindi talaga siya biro. Kaya siya dinala namin yung patient na malala na kaya expect the worst daw. Parang sinisi pa sila, no? Dinala na yung pasyente ng malala na. Umiiyak ako sa harap nyo, nakikiusap ako na pakiasikaso na siya. At sa time, confirm nyo naman na mababa ang hemoglobin niya. Kaya need masalina ng dugo ASAP. From 10 p.m., July 22, 11:30 a.m., July 23 pa siya nasalina ng dugo, 1 bag. From 175 to 143 heart rate. Nag-improve pero mataas pa rin. Natuwa pa nga kayo kasi nagre-respond, nakakausap, nakakapisil pa mga kamay at gusto pa tumayo. Doon ko nakita yung willingness ng papa ko mabuhay. Waiting kami for another blood extraction to check ulit yung hemoglobin for another round ng blood transfusion. At dahil nga nag-poop ng blood, no food intake muna, naka-NGT siya. Yun yung nasogastric tube, ano. Pero ni-refer na daw siya sa gastro at maghihintay pa para ma-check. 4th day, nag-check ako sa gastro dahil gutom na ang papa ko. Surprise! Ma'am, wala pong ni-refer si Doc. R ng M. ng IM. Ano ba yan? Walang coordination! Ni-refer na daw sa gastro pero wala pang ni-refer si Doc R. Na patient Bugarin sa amin. Yun siguro apelyido Bugarin. Kasi kung meron po, pupuntahan po agad namin, nag-decide kami na pakainin si Papa. Sterilized through feeding tube. Yung NGT. Para malaman man lang yung sikmura, magkalaman man lang, para malamanan man lang yung sikmura niya since di pa naman pala nakaschedule sa gastro. Sinong hindi mag-hallucinate? Number 4, uncompetitive. Shout out sa 5 failed na kumuha ng dugo sa papa ko to check sana ang hemoglobin niya for another round of blood transfusion. Kasama na yung head ng IM. Na-meet ko lang 5th day 9 a.m. before my father passed away. Hanggang sa huli, di niya sinalina ng dugo dahil unsuccessful daw ang blood extraction nyo. Pang 6 na naging successful, 10 a.m. 11:55, wala na papa ko. Shoutout sa mga staff, di ko nila lahat. Na pag
na pag pinagpalit ang oxygen, nagdadabog. Una pang tanggalin ang oxygen na nakakabit sa patient bago ayusin ang ipapalit na oxygen imbes na vice versa. Oo nga naman, ano, ayusin muna yung tangke, kung tangke man yon or ano. Shoutout din sa'yo, Doc R ng IM, na last day ko lang na-meet. Blood extraction lang, di mo pa magawa ng tama. Di man lang natingnan ng gastro yung tatay ko dahil di mo ni-refer. Until now, di ka namin alam di namin alam ang cause ng pag-poop niya ng blood during time na nire-revive yung father ko. Na may pressure ka pa if stop na yung resuscitation dahil pinatuloy ko hanggang 10th round, umaasa ako na kaya niya. Sinong hindi susuko ang puso 3 days, mababa ang hemoglobin. Yung pag-poop ng blood, alam ko ano to eh. Kasi maraming blood vessel sa, di ba pagka inalmoranas ka, yung blood vessel yun na na lumalaki eh. Siguro nag-rupture yung blood vessel dun sa anus. Kaya nag-poop siya ng dugo. Very obvious ang need blood transfusion para makorek yung breathing and BP. Dahil blood extraction lang, di nyo pa nagawa ng tama. Nag-cost ng buhay ng pinakamamahal naming Padre de Pamilya. We trusted you, pero parang baliwala ang buhay sa inyo ng isang tao. Sinusumpa ako kayo. You know who you are and what you're doing, and pinapanood niya kayo. Yung taas daw. Siya nang bahala sa inyo. I know this post won't bring my father's life back again. I hope this post will serve as a reminder to everyone to be careful on choosing hospital where to bring your loved ones. And when this post reach you and you still bring your loved ones here, sana wag kayo magsisi. Doon kayo sa hindi hihintayin mag-code blue bago asikasuhin ng patient. Especially thanks to Doc Pantig ng endocrinology na bagong ligo pa at nakabag pa dumaan na sa papa ko. Bukod tangi. Salamat po. I know it happens in every public hospitals. But that doesn't mean na tama ba na makasanayan na lang, normalize pagiging bulok, improve ayaw. Yun nga no, I'm not gonna lie. Kasi, ang kasi niya, may culture kasing kine-create dyan eh. While, may nabasa ko yung may mga circumstances naman kasi ditong unavoidable naman talaga. Katulad nung sa ng dugo. Hindi talaga madali kumuha ng kamatch na dugo. Kasi hindi naman basta-basta, may dugo to, dugo. Kasi may blood typing pa yan, etc. eh. Naintindihan ko naman yung part na yon, pero ang isa sa hindi ko matanggap dito bakit kailangan hintayin pa yung pag-rounds bago mo matanong ang doktor? 'Di ba? Ba't kailangan hintayin mo muna yung rounds ko? Kasi titingnan mo pa yung Kasi may mga tanong na pwede mo naman sagutin on the spot eh. Halimbawa, sinong pasyente ba yan? Si Bugarin ba yan? Ano nga ang case niyan? Dapat alam mo yun eh. Kahit pa sabihin mong hindi mo naman pwedeng kabisaduhin lahat. Pero at least kahit pa paano, malalaman mo yun. At yung kung anong problem nun, may alam kang immediate na dapat gawin doon. Kaya kabulshitan yun. Lalo na yung kung totoo man yung kumpul ng doktor. Tapos ikakatwira na hindi ko pwedeng asikasuhin kasi hindi namin pasyente. Ano yun? Kahit man lang first aid, hindi mo magagawan. Ikaw yung available dyan eh. So kung mamamatay na yung pasyente, hindi mo aanuhin ng dahil hindi mo pasyente. Bullshit. Pero hintayin natin yung pahayag ng ng East Avenue. Ito, may nag-share na ng iba. Nang nagkasakit ako 2023, been to 3 public semi-public hospital pero walang nangyari. Hindi ma-identify ang sakit ko. Walang proper test na ginawa. Puro basic check lang yung akala ko mamamatay na ako.
Registration pa lang half day na. Wala pang ward. Naka-wheelchair ako 48 hours. Karamihan pa doktor at nurse masusungit. Oo nga no? Kaya sabi ko, need ko lumipat sa St. Luke's or Medical City. Bahala na sa magiging gastos ang mahalaga mabuhay ako. Mag-isa lang akong pumunta Medical City kasi doon ako may kamag-anak na taga-Pasig na pwede kong pakisuyuan mabisita ako. Sa awa ng Diyos, pagkababa ko pa lang ng sasakyan, sinalubong ako ng ER person nila at diretso sa waiting area sa loob for registration. Hindi ko na naisip kung magkano aabutin, pero sa totoo lang para akong prinsesa sa pag-aalaga nila kung gagaling ka talaga. Every 4 hours may nag-check sa akin. Kunin oxygen level ko, BP, sugar, bla bla bla. Siyempre, magbabayad ka eh. Pero kahit na, dapat same din ang mapapublic man. Tanggalin na natin yung culture na hindi pag public ganyan talaga eh. No. 'Di ba? Hindi hindi dahil private. So meaning mga may pera lang talaga ang may maayos na healthcare. Ito may na-experience pang isa Diyan ko dinala asawa ko June 15, 2025 kami pinaghanap ng wheelchair. Kami din pinaghanap ng wheelchair. Kahit meron sa nurse station, hindi pinahiram kahit nakikiusap na anak ko dahil wala mga malay asawa ko. Ang ending, sa monoblock chair na lang namin pinaupo at binuhat papunta sa nurse station para makuhaan ng personal info. Tapos sinabihan kami ng nurse, pakibilisan po, hindi po tambayan ito. Gago din Malala talaga dyan, mama ko, sinugod ko sa emergency. 5 p.m. kami nakarating, 1:30 a.m. na natawag. Hirap na huminga nanay ko kasi may iniinda siya. Na biopsy kasi siya a week ago, tapos after biopsy biglang nanghina mama ko. Nakakalungkot, no? Tangina ako nga 50-50 na convulsion umakyat sa utak ko. Dinala ako diyan sa East Avenue Medical. Anong sabi ng guard nyo? Iuwi na lang ako kasi para lang daw akong lasing. Gago! Tanginang yan. Kung totoo man itong na to, nako, kailangan imbestigahan ng DOH yan. Kayo, may ba kayo sa East Avenue? May experience ba kayo? Paki-comment nga sa baba. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.